last portion ng ating last day ng ating talakayin sa Anatomy and Physiology. Second to the last topic na ating pag-aaral sa araw na ito ng ating Anatomy and Physiology. We will be tackling about the urinary system, and then later, before we end our day's lesson, pag-usapan naman natin yung endocrine system, no? So technically sa manual medyo maiksi lang po yung kanyang coverage, but I will be discussing some pointers, no, some things that are equally important, hindi lamang po sa ating paghanda para sa DOS, kung hindi pa rin po sa ating pag-apply, no, bilang mga massage therapists. Lahat ng ating presentation is the urinary system, a comprehensive overview. So pag sinabing comprehensive, ito ay pinakabuod na talakayin natin sa urinary system, at mahalaga na dapat natin itong ma-internalize upang sa gayon ay lalo tayong magkaroon ng kaunawaan kung ano nagagawa ng ating urinary system, at maaring kung paano natin mapanatiling malusog yung ating urinary system. Now, the question is, ano ang urinary system? Ano ang urinary system? The urinary system is also known as the renal system. Is part of the body that helps remove waste products from the blood and produce urine. Ulitin ko po, ang urinary system ay kilala din bilang renal system. Ang kanyang gawain ay upang alisin at itapon lahat ng mga waste products na nasa ating dugo, at ito ay gawing urine, at eventually ito ay i-eliminate, no? Ito ay tatanggalin sa ating sistema, sa ating katawan. Now, before we delve into other discussion for today, alamin natin muna ano yung ating objective, ano yung dapat nating maunawaan, dapat nating maintindihan, no? Dapat nating talakayin. Una sa lahat, the purpose or the lesson objective for today is for you to be able to identify the main components and function of each component in the urinary system. Ano yung mga iba't ibang bahagi ng urinary system, at ano naman ang mga gawain ng bawat bahaging ito ng ating urinary system. The second learning objective is explain the process of urine formation and its regulation. Okay? For you to be able to explain in your own words, may paliwanag ninyo sa inyong pananalita kung ano ang proseso ng pagkakaroon ng ihi at papaano ito na re-regulate. So ibig sabihin nun, meron din po siyang bahagi na kung saan ay kinokontrol po niya, no, ang patungkol sa ihi na to. Pangatlo, for you to be able to know the importance of maintaining a healthy urinary system. If you look at your notes, if you look at your manual, hindi po wala po siyang talakayin regarding po doon sa how to have a healthy maintenance ng mga ganito, ng mga ganyan, no? Particularly dito sa ating topic na urinary system, but I find it very important for us to be able to know these things, kasi po tayo yung mga massage therapists, at mahalaga na alam natin to para kung sakaling mayroong opportunity na tayo ay magbahagi sa ating client ng mga bagay patungkol dito, ay meron tayong ikikwento sa kanila, no? Meron tayong masasabi sa kanila. So now let's proceed doon sa anatomy of the urinary system. Okay, tulad na sinabi natin, the urinary system is also known as the urinary tract or the renal system, and it consists of the following. Ano po siya? Ano po yon? Ito po ay yung kidney, ito po yung ureter at bladder and the urethra. No, so we have four major organs falling under the urinary system. Ano-ano yung kanyang mga nagagawa o ginagawa? Okay. So the functions are the following. Number one, to eliminate wastes. No? So yan po ay para matanggal, maalis sa sistema ng katawan ng tao lahat ng mga harmful na mga mga particles na to, lahat ng mga hindi na useful na mga residue sa ating katawan, upang ito ay
ma-terminate o ma-eliminate. Pangalawa, regulate blood volume or blood pressure. So, siya po ay meron pong angking gawain na kung saan ay kinukontrol niya po yung amount of volume na dumadaloy sa ating katawan at maging yung pressure ng dugo, no? The blood pressure. The third function that we can see here is that to control the levels of electrolytes, no? Ito yung mga ang tawag niyan, yung mga electrical impulses na nasa ating katawan, no? Siya po ay nagkakaroon din po ng ganong klaseng uri ng gawain at upang ma-regulate din po ang blood pH, no? So, yan po sa katawan po ng tao. Okay, so ayan, so it's here in the natin yung electrolytes are minerals that carry an electric charge or electric impulse. Now, what are the organs of the urinary system? Bago natin talakayin po muna yung na yan, bigyan ko lang kayo ng isa pong parang bird's eye view, no, para medyo mas ma-appreciate po natin yung ating discussion. Tingnan muna natin ang kabuuan ng ating pong urinary system. I like this illustration very much kasi alam nyo bakit? Kasi meron po siya mga arrows, no? So, yan, malaking tulong po sa atin po yan, yung mga arrows na yan, no, para maintindihan po natin yung pagdaloy ng dugo at kung saan po nangyayari po yung mga importanteng mga bagay. So again, we mentioned kanina, 'di ba? Mayroon tayong iba't ibang bahagi ng ating urinary system at una po 'yan yung ating right and left na kidney, and then of course, makita natin po rito yung tubo na to, and ito po ay right and left naman na ureter, no? So pag sinabing ureter, tubo po 'yan. Ito po ay kabahagi ng ating urinary system. And of course, sa dulo po ng tubo na 'yan ay yung ating urinary bladder. Ang urinary bladder ay isang tagasalo, no, ng ihi na na-produce dito sa ating urinary system. And then of course, yung urethra, ito na yung pinaka-final na exit point ng ating ihi. Now, as I was saying kanina, I like this because of the arrows that we can see here. Makikita natin na ang dugo na ito, normally pagka ang color code ng bloodstream o ng blood vessel ay pula, that means ito ay oxygenated. No, ibig sabihin nun, kagagaling na yan sa puso, and makikita natin sa illustration na ito, ang ang pinanggalingan po niyan, aorta, dumiretso na yan sa ating iba't ibang bahagi ng katawan. And for our purposes, in today's lesson, ito na po, makikita na natin na nandito na tayo sa urinary system. On the other hand, ang blue naman ay ito ay deoxygenated, no? So umiikot din po yan at bumabalik patungo sa ating puso, no? Through the inferior vena cava, for these purposes. Now, balikan natin yung mga arrows. So sa pula na to, nakita natin, sumaglit siya saan? Sa kaliwa at sa kanan na kidney. Ayan. Okay. Ano yung ginagawa niya dyan? Kumbaga, ito yung processing plant. Kumbaga sa planta, ito yung processing area na sinasala nila yung mga dugo na dumadaloy, no? Dumadaloy, gumagalaw, kumikilos. Bakit kamo? Kasi habang umiikot yung dugo na yan, di ba? Pag ang dugo na yan, dumadaan po yan sa mga blood vessels, sa mga selula, di ba? And we have billions and billions and billions and billions of billions of cells. So habang tumatakbo po yan, naturalmente, nasasagap niya yung mga unwanted particles, na mga harmful particles, ika nga, at yan po ay dumadaan sa ating kidney. Okay? So si kidney naman po, siya po, tinitiyak po niya na anything that goes inside the kidney, pagka ito po ay harmful, kapag ito po ay wala na pong gamit, kumbaga, sinasala niya po yan. Sinasalo niya po yan. Okay? At sinasalo niya po yan. Ganon din po yung excess water. Lahat na excess water na hindi naman masyadong hindi na kinakailangan, sasalain niya yan. Kaya po, pag nasala po niya, pinasis po niya yan, pagkatapos po niya na process, ibababa niya na yan to the ureter at iimbak niya sa urinary bladder.
Okay? So, ganun na po yun, no? So, lahat ng dumadalo niya in and through the kidneys, sinasala niya. Lahat ng dugo na dumadaloy, sinasala niya. And then, pagka may nasagap siya na mga unwanted na mga particles, yon, dinidiretso niya yung pababa at dinadala niya sa urinary bladder. Now, what happens kapag napuno na po ang urinary bladder natin, no? Ito ay dahan-dahan to adjust to the capacity, the amount that's being contained inside sa loob. Ito pwede po siya mag-expand. Pero pagdating ng kanyang threshold level, nagbibigay na siya ng signal sa ating katawan, sa ating brain, sa ating utak na kinakailangan na siyang i-discharge, no? So, here you are. Kaya dito kumikilos yung sphincter muscle. Kapag kayo ay nasa palikuran na at ready na kayo dumumi, umihi, I should say, then i-release ni sphincter muscle yung mga urine na nandyan and passing through the urethra hanggang ito ay mai-discharge, may labas. Okay? So, ulitin ko po, mula dito sa bloodstream, no? Oxygenated blood, pati yung deoxygenated blood, lahat yan ay dumadaan yan dito, no? And then, habang nagpo-process, tumatakbo yung mga dugo na nasa ating vein at artery. Ito ay sinasala ng ating mga magigiting na mga kidney, the left and the right kidneys, and then anything na kanyang masagap na hindi na kinakailangan, yun kanyang binababa dito sa ating urinary bladder together with the excess fluid, no, excess water, and then yun, no. Kaya yan ay na siya, nakaimbak na siya, ready na siya for discharge at any given time. Okay, so we've seen already kanina yung flow na yan, no? Ngayon, atin namang pag-usapan ano naman yung mga iba't ibang na yan, no? Specifically yung mga organs na yan at ano yung kanyang mga specific na mga functions, so specific na mga gawain na malaking tulong sa ating urinary system. The number one here is the kidney. And kidneys, as we have seen kanina, ito ay mayroong left and may right, no? Na pair, ito ay isang pares. At ito matagpuan sa ating tiyan, no, sa ating abdomen. Now, what are the functions? The specific functions of the kidneys are as follows. Number one, removes waste and water from the blood. We've seen it kanina. Pagpasok ng dugo sa ating kidney, yan, sinasalat niya na yan, dinidrain niya na yan, finifilter niya na yan, and then once na may na-filter siya, binababa niya sa ureter. Pababa ng ganon, no? So, at siya tumutulong din po siya, yung kidney na yan, para magkaroon ng chemical balance sa katawan natin katulad po ng potassium at ng calcium. The next one is the ureter. The ureter, as we have seen earlier on, ito yung tubular material na to, na kung saan ay dumadalo yung mga na-filter out na mga waste products and the excess water mula sa kidney at dinadala niya doon sa bladder. Urinary bladder. At the end point of the ureter is the urinary bladder, and this is the image of the urinary bladder when it is empty, and this is the image of the urinary bladder when it is full with urine, no? Pag puno na siya. Pero kapansin-pansin na ito ay ang ating urinary bladder ay may capacity po siya na pwede mag-expand, no? Kapag napuno na siya at hindi ka pa handang mag-discharge, ay nag-i-expand po siya ng bahagya. Okay. So ano yung kanyang gawain? Once it is already filled with urine, tulad na banggit natin kanina, nagko-contract po yung pouch na yan na kung saan ay bumabalik naman sa dati kapag naatanggal na po o na-eliminate na po yung ihi. Okay. So the next one here is the urethra. The urethra is the tube that lets urine leave the bladder and the body. So again, may panibago naman tubo. Kanina ureter, ito naman urethra. Pero yung urethra, ito na po ang nasa final exit point, no? And looking at both the male and the female, magkaiba po yung ayos ng urethra kasi the urethra of the female is a little shorter compared doon sa males. Kasi ito ay sumusunod po sa hugis po ng ating ng penis. So that means medyo mahaba-haba. And that explains
the reason bakit ang kababaihan ay more prone sila sa urinary tract infection compared to the men. But it doesn't necessarily mean na ano lang, kababaihan lang. No? Minsan mga kalalakihan ay nagkakaroon din po sila ng UTI, but very seldom, no? Very seldom. Now, ano yung common disorders? I think there are several disorders in mind, pero for our purposes, I would just like to focus on 2 disorders at kung paano naman po magkakaroon po ng possible na intervention ang massage, no, ang massage therapist. The first one is the urinary tract infection or the UTI. And this happens when the bacteria invades the urinary bladder, no? Siyempre, pumasok yan sa urethra, sa ureter. And then, umakyat po yan, no, sa urinary bladder, sa ureter, and then sa kidneys, no. So, yun po, no. Kaya sabi natin kanina, karamitan po mga kababaihan sapagkat napakalapit po niyan sa puwerta na kung saan ay pwedeng pumasok yung mga harmful na mga microorganism. Okay, the second thing or the second disorder that I would like to share with you is the urinary incontinence. Okay, ano po yung urinary incontinence? Urinary incontinence means this is where a person leaks urine by accident. I like the term that is being used here, no? Aksidente. Bakit sinabing aksidente? Kasi wala naman siyang control, no? Basta lang siyang lumabas, no? And ito yung nga po, because of the sphincter, no? Katulad sinabi natin kanina, because of the sphincter muscle probably hindi na po siya aktibo. Baka nag-retire na po siya, kaya sabi niya, ikaw nang bahala dyan, no? Kaya pag may pumapasok na ihi mula sa ating kidney, ay dire-diretso na siya, no? Kaya medyo embarrassing po siya, nakakaya po siya, kasi siyempre mangangamoy ihi ka po, di ba? Habang naglalakad ka, sasabihin ng tao, ano ba itong tao na ito, amoy ihi, no? So, it's really, for me, it's embarrassing. Now, as we said kanina, pwede pala natin mabigyan po ng lunas, no? But definitely, hindi natin masabi ma-rule out na 100% cure, pero makakabawas po siya. Bakit kamo? Kasi ang sabi po ng mga experts, pag ginamitan po ng deep tissue massage, no? Or yung tinatawag na myofascial release, at ang target ng modality na ito ay yung pelvic floor na muscles, makakatulong po siya na probably ma-reactivate, no? Ma-reactivate po yung sphincter muscle na yan, no? So yun po ang yun lang po ang posible niya. But the sad news is, the bad news is, I don't think marami sa atin nang nakakaalam kung paano mag-perform nito, no, ng DTM. Perhaps some of you knows how to do this, but personally ako hindi ko po alam po yun, no? Ang alam ko lang ay meron tayong tinatawag na deep tissue massage ang DTM. Okay? So, ayun po yun, no? Kaya to those among you who are well versed in performing that deep tissue massage, kayo po ay saludo po ako sa inyo kasi po kayo makakatulong po sa ating mga kababayan na dumaranas sa ganitong klaseng discomfort, no? Sa pamamagitan po ng urinary incontinence na yan, no? May your tribe increase, ika nga, para mas maraming matulungan. Okay, so how do we maintain a healthy urinary system? That is a big question. We have to do it. We have to help maintain that aside from the other systems that we have discussed earlier on. We just have to do it, no? We just have to do something to help maintain a healthy urinary system. And what are those? The number one here that we can find is you have to emphasize the importance of proper hydration. Ibig sabihin nun, uminom ng sapat na tubig, no? Sapat na tubig araw-araw. Tulad nung nasabi ng mga ibang experts, kailangan uminom tayo ng at least 8 glasses of water a day. And the next thing that we have to do is, again, observe healthy dietary habits. So, ibig sabihin nun, kumain tayo ng masustansyang pagkain, iwasan po natin yung mga pagkain matataba, yung mga pagkain maaalat, matatamis, at it has to be balanced in such a way that it will continue or it will assist in the proper performance of our urinary system. And the next one in the list is the observation of a regular exercise, no? Yung exercise na hindi lang ganito, ha,
Yung ganon, no? Kundi exercise na ika nga buong katawan ay gumagalaw, kumikilos, and you have to give it at least mga 15 to 30 minutes minimum. Minimum po yon na exercise na kinakailangan ng ating katawan to stay healthy, to stay fit at all times. Okay? At ang panghuli is we have to observe proper hygienic practices, no? Tulad ng nabanggit natin kanina, ang ating UTI o urinary tract infection has something to do with intrusion, pagpasok ng mga harmful na mga microorganisms, ng mga bacteria. At the only way to combat this intrusion, this unwanted intrusion na hindi kinakailangan na pagpasok ng mga harmful na mga microorganisms, kinakailangan natin na magkaroon o mapanatili ang healthy lifestyle, no? Yun, alam na po natin po yun, no? Kung ano yung pong gagawin po natin pag tayo ay nasa palikuran na public na palikuran, kailangan linisin yung maigi yung bowl. O kung may dala-dala kayong alcohol, lagyan nyo yung alcohol, i-swipe ninyo para malinis bago kayo umupo. Ganon, no? Hindi lang basta umuupo lang kung saan-saan, at antimano po, madali kayong kapitan ng mga harmful na microorganisms that could eventually lead towards urinary tract infection. Okay? So, ayun po, bilang pagtatapos, ano yung ating natutunan, no? So, number 1, natutunan natin yung kalagahan, unawaan natin ang mga iba't ibang mga parte, ang iba't ibang mga bahagi ng urinary system at yung kanyang mga functions, no, sa ating katawan. At natutunan din po natin yung kahalagahan po ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan upang sa gayon ay tayo mapanatili din natin na malusog yung ating pong urinary system. At ang panghuli, natutunan po natin kung paano po ma-alleviate, no, ang isang kilalang urinary incontinence, no, urinary discomfort, ika nga, sa pamamagitan po ng urinary incontinence through the use or application of deep tissue massage or DTM or myofascial manipulation, na unfortunately hindi lahat ang marunong. Kaya yun, tulad ng binanggit natin kanina, pagka kayo po ay marunong po niyan, i-share nyo po sa amin para kami po ay marunong din po niyan, upang sa gayon ay kung kayo po ay ma-encounter po namin yung aming mga masabuhay na may ganong condition, pwede namin gawin, no? Pwede namin silang tulungan. Although again, reality check, no? Nagsasabi na hindi naman natin talaga totally we can do away with it, no? Kasi talagang tunay na bahagi na po yan ng pagtanda, tunay na bahagi na po yan as we advance in age. Nangyayari po yan. At unfortunately, sa sektor ng mga senior citizen ay ito ang mas maraming nagkakaroon ng problema, yung ating mga kababaihan, no? So, sila yung mas prone sa mga ganitong uri ng urinary incontinence na sinasabi. Okay, so that is our in total yung ating discussion ng urinary tract and urinary system. At harinawa, no, tumimo sa ating puso yung ating mga napag-usapan dito at ang kahalagahan. Tuloy tayo sa ating discussion for today. Now we are going to discuss about the endocrine system. We're just done with the urinary system at ito ang pinakahuling discussion natin for the day. And in fact, ito yung pinakahuling topic natin sa ating aralin sa anatomy and physiology. Now, the title of our presentation is Unveiling Its Wonders. Wow, ang ganda, no? Unveiling its wonders. Kasi po kung makikita natin mamaya, napakaganda po ng ating endocrine system, kasi po siya po yung ika nga later on we'll find out na siya po yung in charge dun sa growth and development ng tao, sa metabolism. Yung sinabing metabolism, ito yung pag-process ng pagkain into energy, yung gano'n, no? Tsaka yun po sa reproductive system, malaking bagay po siya, yun po nagagawa niya. Okay, moving on, makikita natin dito na ang ating endocrine system ay binubuo ng iba't ibang mga glandula at mga organs na nagre-release ng mga hormones, no? Sila nagki-create, gumagawa at nagre-release ng mga hormones sa dugo para ito ay maging kagamit-gamit sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. And the hormones, if you look at susuriin natin na maigi, yung mga hormones na yan, yung mga chemicals na yan ay siyang nagkumokontrol o siyang nagko-contribute
towards these functions as follows. Ano po yon? Growth and development. Pag sinabi nating growth and development, paglaki, pag fully develop, no, ng tao, no, ng kanyang mga ang tawag nun, ng kanyang mga genitals, no, kung siya ay lalaki, ang kanyang yung ari niya, kung babae naman, ganoon din po yon. And then tumutulong din po siya sa metabolism. Metabolism is the process, is the method wherein food is being transformed into energy, no? Yung pagkain na yan ay i-convert, no, sa enerhiya, and then of course doon sa reproduction. Ibig sabihin po noon, ito po ay pagkakaroon o pagpapatuloy ng salinlahi, no, sa pamamagitan po ng egg cell at ng sperm cell, no, egg cell ng kababaihan, sperm cell ng kalalakihan, hanggang ito ay nabuo sa bahay bata ng ating kababaihan. Now, ano yung structure and functions of the endocrine system? Ano yung struktura, no? So, tingnan natin muna dito. I would like to share with you in a little while yung iba't ibang bahagi ng ating endocrine system, no? So, let's just take a look at this. Okay. So, makikita natin sa bandang ulo, mayroong dalawang endocrine system o dalawang glands na matatagpuan natin, no? Dito ay makikita natin sa bandang ulo, ito yung hypothalamus and the pituitary gland, no? Mamaya na natin pag-usapan yung kanyang mga functions, no? But suffice to say, the hypothalamus can be found here dito sa ulo, sa utak ng tao, at yung katulad din po niyan ay yung pineal gland. And then sa bandang lalamunan naman, no, we have the thyroid gland, and of course just above above the heart nandun yung thymus, ito yung thymus. And then going downward, pagdating natin sa ating tiyan ay mayroong may naka-connect dyan na pancreas. Diyan matatagpuan sa tiyan natin. Later we'll find out how what it does. And of course, the adrenal gland. Ito naman ay nakapatong siya dito sa ating kidney. And then of course, yung ating male and female reproductive systems, sa kalalakihan yung testicle, at yung sa kababaihan naman ay ang ovaries. So diyan natin makikita yung kabuuan, no, ng iba't ibang mga organs and glands, no, na matatagpuan natin sa ilalim po ng endocrine system. Okay, so doon po nakita na po natin kanina, no, yung iba't ibang mga bahagi ng ating pong endocrine system. Ngayon po, talakayin naman po natin ano naman po yung pagkakaiba at pagkakaiba, of course, na exocrine tsaka na endocrine gland. Ano po yung exocrine at ano naman yung endocrine gland? No, kasi dalawang uri ng gland. Yung glandula na yan ay may dalawang uri, no? So, I would like to just show to you an illustration kung ano po ang pagkakaiba ng exocrine para mas madali nating maunawaan at ang exocrine at ang endocrine gland for a while. Ayan, pinili ko ito na illustration kasi mas madali nating maintindihan, no? Kasi mamaya pag-usapan natin kung ano yung pagkakaiba at pagkakalintulad ng mga na endocrine tsaka na exocrine. You will be encountering this in the next few minutes with us sa ating pag-aaral ng ating endocrine system, ang dalawa, no? So, in this part, sa kaliwang bahagi ay ang tinatawag na endocrine. Pag sinabing endocrine, ang isang katangi-tanging bagay ng endocrine ay ito ay dumadaloy, no, dito sa saan? Yung hormones niyan ay dumadaloy mismo doon sa daluyan ng dugo, no? So this is the blood in capillaries. So nandito po ini-excrete po niyan, no? So lahat ng chemicals na kanyang pinoproduce ay nasisikret at ang tawag po niyan na utilize ng ating dugo, no, dito, no. So kaya po ang tawag po diyan sa kanya ay siya po ay ductless, no. So wala po siyang dinadaan ng tubo. The exocrine, on the other hand, is a type of gland, isang uri ng gland na
dumadaan po sa saan? Meron po siyang pinagdadaanan ng mga ducts. Ika nga, pag sinabing duct, ito ay tubular, ito ay tubo na organism, na organ na kung saan ay dumadali po yung kanyang napupudos na mga chemicals, no? So, pagka halimbawa dito sa ating illustration, yung exocrine, no? Ito yung skin surface, yan yung inilalabas po niya, no? Dito po siya lumalabas. So, mayroon po siyang daanan, no? Mayroon po siyang tubular na element na dumadaan po yung chemical na kanyang pinuproduce, no? So ulitin po natin, no? Pagka encounter natin yung endocrine na sinasabi na endocrine gland, ito po ay nandoon sa dumadaloy sa bloodstream, sa blood vessel. Pag sinabi naman natin ni exocrine, ito ay dumadaloy sa pamamagitan ng tubo o tubular material. Okay, so balik tayo. So actually, hindi naman po talaga nagtatalo yung alin na yan, no? Pero ginamit lang natin illustration just to prove na hindi sila pareho, no? Parehong dalawa, no? Si exocrine saka si endocrine gland. But let's try to take a closer look at what they do, no? Ano yung kanyang comparison, no? Ang exocrine, katulad ng pinakita natin kanina, mayroon siyang ducts, okay? Endocrine, yung endocrine natin, wala pong ducts. Tama po ba? Okay. Si exocrine natin ay ang hormones niya ay nire-release sa loob mismo, no, ng bloodstream, whereas okay, so tama po 'yan, no? Tama po 'yan, no? Si endocrine gland ay nang-release po ng kanyang mga hormones ay nasa loob ng bloodstream. Okay. We don't have to discuss the subclassifications, no? Kaya wala naman po tayong material on that. And the endocrine here, ang response is slower kasi dumaan-daan siya sa dugo, whereas si endocrine gland, ang response niya ay faster kasi nasa bloodstream. Medyo may problema ng konti ito, ha. So, anyway, tuloy po tayo. So, yan, ito na po natin makikita ngayon, hima-himayin natin. I'm sorry doon sa previous na slide, medyo may confusion ng kaunti doon sa presentation na yon. Anyway, wala naman po yan sa manual masyadong, hindi naman masyadong siya na-emphasize. But, for at this time na ngayon, pag-usapan natin yung iba't ibang mga glands na ito na nabanggit natin kanina at ano yung kanyang function. So for the first in the list natin is the pituitary gland. Okay, ang pituitary gland ay katulad po o kasinlaki po o mas maliit ng julen, no, marble-sized body attached to the brain, no. So nandito po siya, nakaangkla po siya sa utak. Ano po yung kanyang ginagawa? Ang kanyang ginagawa is siya po ay nasa controlling business. So, kinokontrol niya po yung paglago at pag-develop ng ating iba't ibang bahagi ng ating katawan, no? At yan po siya ay kumikilo sa pamamagitan po ng endocrine glands, no? So, gumagalaw po yan sa bloodstream, ika nga. At ang sumunod naman, makikita natin ay nasa lalamunan na po tayo, ito yung thyroid gland. This is a vital in hormone, the vital hormone gland. Okay. Okay, ano yung kanyang gawain? Ayan, dito na papasok yung kanyang napaka-importanting gawain to transform food into energy. No, ito yung metabolismo. And then growth and development ng ating katawan, tumutulong din po siya. And of course, ito po ay isang regulatory body, no? Regulatory body. Why? Because it regulates the body functions and by releasing hormones in the bloodstream. So, iba't ibang mga gawain sa ating katawan ay nire-regulate po sa pamamagitan po ng mga chemicals na napuproduce or mga hormones na napuproduce ng ating pong thyroid gland. Okay, the next thing that we can see here is ito yung tinatawag na parathyroid gland. Bakit sa tinuring na parathyroid? Kasi parang thyroid. Okay? Parang paramilitary. No, pag sinabi paramilitary, parang military, pero talagang hindi siya military. No, pero ang gawain niya ay katulad ng military. No? Ganun din po pag narinig natin yung term na paramedics. Sila po ay gumagawa ng gawain ng mga medics pero hindi po talaga sila professional medics, ika nga, no? So just the same, dito po sa parathyroid gland, ito po ay parang julen din yung kanyang laki at tumatagpuan sa liig at ito ay tumutulong din, nagpuproduce ng mga hormones na kinakailangan ng katawan ng tao. And the next one is the thymus. Where can you find the thymus?
So kapainin niyo yung inyong upper chest dito sa may dibdib. So yung upper chest natin, nandiyan matagpuan yung thymus, no? So this is a small organ that you find it here. At ang function naman po niyan, tandaan po natin, ito ay responsible in producing the white blood cells o the WBC. Okay, so kung balikan natin yung ating skeletal system na pag-alaman natin nung kamakailan, ang ating red blood cells ay pinuproduce sa ating bone marrow. Okay? Bone marrow. Pero pagdating naman po sa white blood cell, ang kanyang main manufacturer, main producer po niyan ay yung ating thymus, no? So, yan po, no? Napakahalaga po yung kanyang gawain to produce the white blood cell. And what does the white blood cell do? Anong ginagawa ng ating white blood cell? Ang ating white blood cell ay siyang tumutulong upang gapiin ang lahat ng mga harmful na mga microorganisms, no, na mga bacteria na yan, na mga parasites na yan, no, na lahat ng mga kalaban ng ating katawan, no, siya po ang hindi naman po siya talagang lumalaban, pero siya po nagpupudos ng laban sa mga harmful microorganisms na sinasabi natin. Okay, the next one is yan. Do you find this familiar? Of course, no? Kasi ito yung ating pancreas. No? Saan natin matatagpuan yung lapay na yan o yung pancreas na yan? Ito ay matatagpuan natin sa likuran ng ating tiyan, no? So dito sa bandang likuran, yan, dito sa illustration natin, sa bandang likuran ng stomach, nandiyan nakasilid, no? Naka-embed yung ating pancreas. Now, ano yung ginagawa ng ating pancreas? The pancreas is the one responsible in producing enzymes that is necessary, that is highly important, that contribute so much in the digestion. So this is the chemical digestion that we're talking about, no? Napag-usapan na natin sa digestive system na may mga chemicals, may mechanical process, mayroong chemical process, at ito po yung isa sa mga process na kung saan ay ang ating lapay, ang ating pancreas ay nagpuproduce ng mga enzymes upang tuluyang ma-convert into nutrients yung pagkain na ating kinakain. Okay? And also this sends out hormones that control sugar in the bloodstream, no? So nanggagaling din po 'yan sa ating lapay. Okay, the next one is the adrenal gland. Where can you find the adrenal gland? Dito po ang ating kidney. Ayan po, siya po yung malakalo, no? Yellow na na het, nakalo sa ating kidney. Anong ginagawa ng adrenal gland? The adrenal gland is responsible in producing steroid hormones, adrenaline, I like this so much, noradrenaline, and hormones that control the heart rate, the blood pressure, and other functions. Okay, so in this list, ang aking favorite ay si adrenaline, no? Adrenaline. If you remember our discussion about a person having super energy, no? Yung tao na makapagbubuhat ng ref, na karaniwan nabubuhat ng tatlong tao, pero pagka nasa kalagitnaan ng sunog, talagang nabubuhat niya yon, no? Yan, katulad po na kinikwento sa inyo, I have seen someone while I was still a little younger. Meron ako nakitang mama na hinabol po ng napakalaking aso, at sa bilis ng takbo po niya, ay nalundag niya po, no? Nalundag niya po yung mataas na bakod, no? So, what made that person do it? In normal circumstances, hindi mo yung magagawa. Pero given that stimulus, given that input, given that condition, nagagawa niya. Nabubuhat niya yung ref. Natatalo niya yung napakataas na bakod because of what? Of the adrenaline, no? Ito yung tinatawag na adrenaline rush, no? At ito ay bangod sa nagagawa po ng ating adrenal gland, no? The moment it gets into action, yan, nagpuproduce na siya ng flee or flight na chemical na kinakailangan ng tao for survivability. Okay? For the survival of the individual. No, so that means to say, this is something that we are not really conscious about, but because of our desire to survive and because of the mechanism that God has built in our body, sa ating katawan, na tayo ay makakakilos ng ganon, no, magkakaroon ng supernatural power. Ika nga, ito po ay bangod po sa gawain po ng ating pong endocrine gland,
particularly yung ating adrenal gland. Ayan, no? So, pasalamat tayo sa Diyos. Meron palang ganito, no? Meron palang ganyan na kusa siyang gumagalaw kapag sa panahon na ating kinakailangan. Okay, so, well, of course, ang panghuling glands na maituturing natin na endocrine gland na mahalaga sa buhay ng tao ay of course, we have the ovary. Okay, what is an ovary? An ovary is a pair of female glands in which the eggs form and the female hormones estrogen and progesterone are made. Yan, okay? So, sa madalit sabi, ito po ay ito po ang manufacturing area natin ng egg cell, no, na kailangan siyang mabuo upang magkaroon ng kaaganapan yung tinatawag natin na salinlahi, no, sa bahagi ito ng kababaihan. Okay, so ito po ay tumutulong din po para yung karakteristik ng kababaihan ay ma-develop, no, katulad ng pagkakaroon ng suso, pagkakaroon ng pag-develop ng katawan at even the body hair, no. Kaya yun ang kababaihan, ang hahaba ng mga buhok, no. So that is because of this gland, no, the ovary gland. And the last but not the least, you have the testes, no? Ito naman po ay isa sa mga two-egg shape na glands na makikita natin. Dalawa po yan, partner po yan, nasa scrotum natin, at ang kanyang gawain ay para mag-produce ng sperm. Yan, no? Pag-produce ng sperm at testosterone, ito yung mga tumutulong na para yung pagiging macho, hindi, yung characteristic or traits ng kalalakihan ay ay tumingkad, no, lumabas, no, at kumilos. Ganun po. Ito po ay dahilan po sa ating pong testes. No, so yun po yung kayang kalaganan. And having said that, yan po yun, pag once na produce yung sperm cell, it has to meet up with the egg cell of the female, and then once it meets together and once the lucky sperm gets it, then nabubuo na yung bata doon sa bahay bata na matatagpuan natin sa ating kababaihan. Okay, so diyan natin makikita yung mga iba't ibang mga major na mga endocrine glands na kinakailangan ng ating katawan sa development ng ating ang tawag ng ating pong as a human being. Okay? So, ayan, bilang pagtatapos, balikan na lang po natin na ang ating mga glands na ito or ang hormones na napuproduce, ang chemicals na napuproduce ng ating endocrine glands ay tumutulong sa pag-control ng ating pong mga emosyon, yung ating nararamdaman, the way we feel about ourselves and the one in our environment, and nagkakaroon po ng growth and development, no, yung pag-develop ng ating pong katawan, no, mula tayo ay nung sanggol pa, nung tayo ay naging toddler, nung tayo ay naging bata, na tayo naging teenager, hanggang naging adult, and so on and so forth. And of course, tumutulong din po siya, yung ating endocrine system, para ma-reinforce yung mga ginagawa ng ating mga organs, no, ng iba't ibang mga organs ng ating katawan. And of course, sa metabolism, sinabi natin kanina, pag narinig natin yung metabolismo na yan ay responsible doon sa pag-transform ng ating pagkain kinakain into energy na kailangan natin upang tayo makakilos at magawa natin yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin sa pang-araw-araw. At ang pinakahuli na matatagpuan natin dito ay ang importanteng papel na ginaganap ng ating male and female reproductive systems, no, yung ating ovary ng kababaihan at yung testes ng kalalakihan na siya ang mainly responsible doon sa tinatawag natin na pag-develop o pagpapatuloy ng salinlahi ng mga tao sa sanlibutan. Ayun po. Okay, so that ends our presentation on the endocrine system. Unless if you have anything to ask, mayroon kayong gustong i-clarify, or baka mayroon kayong gustong idagdag doon sa ating presentation. Okay, sige po. So, yan na po yung ating kabuuan ng ating discussion. Katatapos na natin ng pag-uusap natin patungkol sa urinary system, at ngayon napag-usapan na natin yung endocrine system at yung kanyang kahalagahan. Siguro ayun na po, paghandaan na lang po natin. By tomorrow, we will continue. Dire-diretso na po tayo. Tatalakayin naman po natin yung microbiology and pathology
pag sinabi natin microbiology, aralan natin yung mga iba't ibang mga mikrobyo, ibang mga microorganisms na sinasabi, and then how to contain, how to control, yung mga ganon, at kilalanin din natin yung mga iba't ibang mga medical conditions, no? Iba't ibang mga karamdaman na kung saan ay based on this mga microorganisms, no, kung paano po nagkakaroon ng effect sa ating katawan, no, yung mga microorganisms na ito. And then of course mapag-aralan din natin later on, no, kung paano naman po ang maging ating mga control measures, no, para maiwasan natin na tayo makontaminate, mahawaan tayo ng mga harmful na mga microorganisms na ito bilang protection as a massage therapist at bilang protection mula para sa ating pamilya. Kasi kung once na tayo contaminated, kung once na tayo na-infect, ay sila ay maging magkaroon din po na effect sa kanila. Okay, so maraming salamat. Kung wala na po kayong tanong, wala na po kayong follow-up statement, wala na po kayong idaragdag, see you again tomorrow. And by the way, tomorrow is Friday. So asahan po ninyo, minove na natin kasi instead of having the quiz the whole day tomorrow, you'll have the quiz early at 9 o'clock. No, 9 to 9:30. Abangan nyo lang po yung announcement natin, and then that will end at 10:30. And then sabay na po yon para sa both sa Alpha and the Bravo classes. No, and then ang ano natin po ay I don't know kung siguro I'll make it a long quiz by tomorrow kasi marami tayong hindi natalakay na mga na for the quiz by tomorrow. And then again, the passing rate, as I have said, ang passing rate na natin ay 75. Kapag kayo ay hindi nakakuha ng 75, hindi nyo po ma-expect na lalabas po yung mga result ng quizzes because that's how the program is made. So that means kailangan nyo mag-aral na mabuti. And I know some of you are not doing well, no, sa inyong mga quizzes. No, iba sa inyo, you're not really doing well. I'm very sad about that. Tandaan po natin, malapit na po ang December, so really have to make double time sa inyong study. Ulitin ko po, sa pag-aaral, mayroon kayo isang oras na pag-aaral bago tayo magle-lesson. So by tomorrow, I expect that you will tonight, no, ngayong araw na to, magbabasa na po kayo ng ilang pages ng ating microbiology, and then take note everything that I said. Sometimes there are things that I say are not found in the manual, but there is a big chance na lalabas sa examination, lalo tigit na ang talakayan na natin, ang tanungan na ng DOH is analytical, no? Ibig sabihin nun, hindi lang basta hindi lang basta objective yon, no? Ibig sabihin nun yung what is the meaning of CENT, yung ganun-ganun, hindi lang yon, no? Kinakailangan natin mag-process, kailangan natin mag-isip, at yung pag-iisip na yan ay may kinalaman sa ating ginagawa bilang mga massage therapists. Okay? So maraming salamat po muli, and that will be our God bless. Arigato.